Ngayon, isang tanong lamang ang nagpapabago sa kaayusang pandaigdig. Bakit naging halaga ang Taiwan para sa US at naging kinakailangan ng Pilipinas? Ang tanong na ito, na inihagis ng isang propesor mula sa isang prestihiyosong universidad ng US, ay direktang sumasalungat sa formula na matagal nang pinaniniwalaan ng mundo. Ang Pilipinas na poprotektahan ng US. Ito ay dahil sa pahayag na, sa mismong sandaling ito, ang Pilipinas ang sumasalo sa gastos cost ng kaayusang pandaigdig na dapat sanang pasanin ng US. 70 taon na ang nakalipas. Parehong nagsimula sa mga guho ng digmaan ng Taiwan at Pilipinas. Ngunit ngayon, nabigo ang Taiwan na patunayan ng sarili nitong kakayahan na protektahan ang sarili, habang ang Pilipinas ay naging bansang nagpupuno ng seguridad na blanko, gamit ang sarili nitong kapangyarihan sa aktual na labanan. Hindi batay sa damdamin, kundi sa kalkulasyon. Hindi sa pag-asa, kundi sa realidad. Tingnan natin ngayon ang tunay na posisyon ng Pilipinas, na inihayag sa malamig na kalkulador ng US. Saan mo ito pinakikinggan? Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Nang inilapag niya ang tisa, ang hangin sa silid-aralan ay tila nagyelo. 28 pares ng mata ang sabay-sabay na tumingin sa pisara. Magkano ang bahagi ng cash at puwersa na direktang dapat bayaran ng US para mapanatili ang kaayusang pandaigdig kung saan ang Pilipinas ang pumalit at nagbabayad ng bahagi? Iyan ang tanong na isinulat ko. Agad na nagkagulo ang silid-aralan sa ikatlong palapag ng Ateneo School of Government. Ako si Michael Dizon. Nagtuturo ako ng pandaigdigang seguridad at ekonomiya ng digmaan dito sa Ateneo. Batay sa data at pagsusuri na aking inipon sa loob ng nakalipas na 2 dekada, inihagis ko ang tanong na ito. Ang unang nagtaas ng kamay ay si Samantha Reyes. Isang mag-aaral na Filipino-Amerikana. Laging nagpapahayag ng may matibay na paninindigan sa papel ng US. Profesor, hindi ba mali na ang iyong premisa? May mga base ng US EDCA sites na nakapaloob sa VFA Visiting Forces Agreement. Ano ang ibig mong sabihin na may binabayaran ng Pilipinas? Hindi ko maintindihan. Sa boses ni Samantha ay may halong pagdududa at bahagyang pagkainis. Tumango ako at isinulat ang kanyang pahayag sa pisara. Presensya ng US military. Nagpatuloy ako sa pagtatanong. Ang presensya ng US military, para kaninong pagpipilian niyan? Sa tanong ko, sandaling tumahimik si Samantha. Ngunit sumagot din agad. Iyan ay upang protektahan ang Pilipinas. Hindi ba tungkulin nating protektahan ang ating mga kaalyado? Mula sa likod ng silid, sumabat si Marco Santos, isang mag-aaral ng public policy mula sa Pilipinas, na laging nagbibigay diin sa sistema at katatagan. Sumasang-ayon din ako kay Samantha. Higit pa rito, limitado ang Pilipinas sa paggamit ng puwersang militar dahil sa konstitusyon. Mahirap para sa isang bansang tulad nito na gampanan ng papel na papalitan ng US sa mahabang panahon. Sobrang overestimation ang sabihing pinapalitan ng Pilipinas ang US. Nagtaas ng kamay si Linway, isang mag-aaral mula Taiwan na may minor sa Engineering Economics. Professor, sa tingin ko, hindi man lang maitatag ang tanong na iyan. Ang depensa ng Pilipinas ay humigit kumulang 1.5% ng GDP. Ang US ay higit sa 3.5%. Sa absolute amount pa lang, napakalaki na agwat ng US. Sa numero pa lang, overestimation ang sabihing pinapalitan ng Pilipinas ang US. Tiningnan ko ang mga mata ni Linway. Puno ito ng paninindigan. Ramdam ko na kinukumpara niya ang kanyang bansa, ang Taiwan, sa Pilipinas. Nagpatuloy siya. Ano ang ginagawa ng Pilipinas para palitan ng US? Mga 1,005 lang ng laki ng ekonomiya ng US at limitado rin ang teknolohiya sa ilang larangan. Sa tingin ko, ang tanong na ito ay labis na pagpapahalaga sa Pilipinas. Nakita ko ang mga estudyanteng tumatango sa iba't ibang sulok ng silid. Nanatili akong tahimik sa sandali, pinagmamasdan ng reaksyon ng mga estudyante. Sa 28-25 ang nagpakita ng pagdududa sa aking tanong. 2 ang walang emosyon. At 1 lang ang umiiwas sa aking tingin. Si Kenji Tanaka, ang exchange student mula Japan na nakaupo sa tabi ng bintana. Isang estudyante na nakaupo sa tabi ng bintana ang nagtaas ng kamay. Lubos akong sumasang-ayon kay Linway. Ang Pilipinas ay isang bansang may limitadong kapangyarihang militar. Hindi ito pumapalit sa US. Sa halip, nasa ilalim ito ng proteksyon ng US. Ilang estudyante ang sabay-sabay na tumango sa sinabi niya. Dahan-dahan akong lumapit sa pisara at isinulat ang mga tanong. Para kaninong pagpipilian ang presensya ng US? Ang isang bansang may limitasyon ba
ay hindi kayang magpanatili ng puwersang militar? Kung maliit ang porsyento ng depensa, maliit din ba ang kontribusyon? Ang puwersang pandepensa ba ay para lang sa sariling bansa? 4 na tanong na nagsasaayo sa mga pagtutol ng mga estudyante. Muling nagtaas ng kamay si Samantha. Professor, kung gayon, nakikita mo ba na ang Pilipinas ay talagang ginagampanan ang papel ng US? Ang kanyang boses ay puno pa rin ng pagdududa. Ngumiti ako. Hindi mahalaga kung paano ko ito nakikita. Ang mahalaga ay kung ano ang pamantayan sa paghusga kung ito ay totoo o hindi. Mabilis na tumugon si Linway. Kung gayon, ipakita mo ang pamantayang iyon. Dapat tayong magsalita batay sa data. Tumango ako. Mabuti. Ngunit ngayon, gusto ko lang kumpirmahin ang inyong mga reaksyon kung paano ninyo tatanggapin ang tanong na ito. Maingat na sinabi ni Marco. Profesor, sa tingin namin, hindi man lang maitatag ang tanong na ito. Sobrang overestimation ang premisa na pinapalitan ng Pilipinas ang US. Isinulat ko ang sinabi ni Marco sa pisara. Ang Pilipinas ay bansang protektado. At sa ilalim nito, gumuhit ako ng tandang pananong. Iyan ang inyong iniisip, hindi ba? Naglagay ako ng tisa at tiningnan ng mga estudyante. Protektado ang Pilipinas dahil may US military. Maliit ang kontribusyon dahil mababa ang porsyento ng depensa. Mukhang makatwiran ang lahat ng ito. Ngunit sa likod ng pagiging makatwiran na iyan, may isang premisa na nakalatag. Ang Pilipinas ay bansang para lang protektahan. Sa aking sinabi, tumahimik ang silid-aralan. Nagpatuloy ako. Ang tanong na inihagis ko ngayon ay eksaktong naglalayong tingnan ulit ang premisang iyan. Matatag na sumagot si Samantha. Oo, dapat tingnan iyan. Kung wala ang US military, magiging mapanganib ang seguridad ng Pilipinas. Tumango si Linway. Sumasang-ayon ako. Imbentong kwento ang sinasabing may binabayarang kapalit ang Pilipinas. Ang hangin sa silid ay malinaw. Hindi tinanggap ng karamihan sa 28 ang aking tanong. Ang kanilang mga mata ay puno pa rin ng pagdududa at paninindigan. Ang paninindigan na pinoprotektahan ng US ang mundo. At ang Pilipinas ay isa lamang maliit na kaalyado na protektado. Dahan-dahan akong tumango. Mabuti, nakumpirma ko ang inyong iniisip. Kung gayon, simula sa susunod na oras, titingnan natin ang bawat konkretong kaso. Talaga bang protektado lang ang Pilipinas o may ginagawa itong iba? Ang mga pulang brick na gusali ng campus na nakikita sa labas ng bintana ay nagniningning sa sikat ng araw ng hapon. Isa-isang tumayo ang mga estudyante, ngunit ang mukha ni Linway at Samantha ay malinaw pa rin nagpapakita ng hindi pagkukumbinsi. Si Kenji Tanaka ay tahimik na inayos ang kanyang bag at walang sinabi. Ang tanong ko ay nananatiling nakalutang sa hangin ng silid-aralan. Ang tinanggihang tanong na ang Pilipinas ang nagbabayad ng dapat sanang bayaran ng US. 1 linggo ang lumipas. Nang buksan ko ang pinto ng silid-aralan, sabay-sabay na napatingin sa akin ang mga estudyante. Ramdam ko na ang tanong na inihagis ko noong nakaraang oras ay nananatili pa rin sa kanilang isip. Binuksan ni Linway ang kanyang laptop at may inihanda, habang si Samantha ay may hawak na papel ng memo. Dahan-dahan akong lumapit sa lectern at inilapag ang aking bag. Tingnan natin ang mga konkretong kaso ngayon. Kinuha ko ang tisa at sumulat ng 2 salita sa pisara. Taiwan. Sa sandaling iyon, nakita ko na bahagyang tumigas ang ekspresyon ni Linway. Nagpatuloy ako. Mga kaibigan, anong klaseng bansa ang Taiwan? Ang laki nito ay 1/3 ng Luzon at ang populasyon ay humigit kumulang 24 milyon. 150 kilometer lang ang layo nito sa China. Nagtaas ng kamay si Samantha. Ang Taiwan ay isang bansang demokratiko at isang mahalagang kasosyo ng US. Tumango ako. Tama. Ngunit ang relasyon ng Taiwan at US ay medyo iba sa relasyon ng Pilipinas at US. Walang formal na kasunduan sa depensa. Sumabat si Marco. Ngunit may Taiwan Relations Act, obligasyon ng US na protektahan ng Taiwan. Isinulat ko ang Taiwan Relations Act sa pisara. Gumuhit ako ng tandang pananong sa salitang obligasyon. Obligasyon ba talaga? O pagpipilian? Tumahimik ang silid-aralan. Tiningnan ko ang mga estudyante. Kung gayon, anong pagpipilian ang ginawa ng Taiwan para sa sarili nitong seguridad? Mabilis na nagtaas ng kamay si Linway. Tiningnan ko si Linway. Linway, taga-Taiwan ka hindi ba? Maari mo bang ipaliwanag ng direkta? Tumayo si Linway habang tinitingnan ng screen ng kanyang laptop. Malinaw ang diskarte ng Taiwan ngayon. Gumawa kami ng istruktura
na hindi namin kailangang makipaglaban. Hindi kailangang makipaglaban? Sa tanong ko, may kumpiyansang tumango si Linwei. Oo, eksakto. Istruktura na hindi kailangang makipaglaban dahil ang Taiwan ay ang puso ng pandaigdigang ekonomiya. Ang boses ni Linwei ay puno ng pagmamalaki. Ikinurus ko ang aking mga braso at nakinig sa kanya. Alam ninyo ang TSMC, hindi ba? Tiningnan ni Linwei ang mga estudyante. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Sinasakop nito ang higit sa 60% ng pandaigdigang foundry market. Ang chips ng Nvidia, Qualcomm at AMD, lahat ng ito ay ginagawa sa TSMC. Tumigil sandali si Linwei, pinagmamasdan ang reaksyon ng mga estudyante. Sumabat si Samantha. Iyan ay ang lakas ng ekonomiya ng Taiwan, hindi ba? Iba iyan sa seguridad. Ngumiti si Linwei at umiling. Hindi. Iyan mismo ang seguridad. Ang mga smartphone, laptop, kotse, maging ang refrigerator na ginagamit ninyo. Lahat ng ito ay may semiconductors. At higit sa kalahati ng semiconductors na iyon ay ginawa sa Taiwan. Isinulat ko ang TSMC sa pisara. Nagpatuloy si Linwei. Ano ang mangyayari kung magkaroon ng digmaan sa Taiwan? Sa sandaling huminto ang mga pabrika ng TSMC, guguho ang pandaigdigang supply chain. Hindi makakagawa ng iPhone ng Apple. At ang mga kumpanya ng kotse ay kailangang huminto sa produksyon. Paralisis ang pandaigdigang ekonomiya. Tumango si Marco. Ibig sabihin, ang economic interdependence ang nagbibigay ng seguridad? Itinuro ni Linwei si Marco. Eksakto. Ito ang tinatawag naming silicon shield, kalasan ng silikon. Ang semiconductors ang kalasag na nagpoprotekta sa Taiwan. Kung umatake ang China sa Taiwan, matatamaan din ang ekonomiya ng China. Ang US, Europe, Pilipinas, lahat ng bansa ay magkakaroon ng malaking pinsala. Huminga ng malalim si Linwei at nagpatuloy. Kaya, walang pagpipilian ng US kundi protektahan kami. Dahil kung wala ang Taiwan, guguho ang tech supremacy ng US. Iyan ang diskarte ng Taiwan. Mabuhay sa pamamagitan ng economic value, hindi sa puwersang militar. Nakita ko ang mga estudyanteng tumatango sa iba't ibang sulok ng silid-aralan. Inalis ko ang aking mga braso at lumapit sa pisara. Interesanting lohika. Ang economic value ang nagbibigay ng seguridad. Sa aking sinabi, may kumpiyansang sumagot si Linwei. Opo, pinatunayan iyan ng kasaysayan. Tinakot ng China ang Taiwan gamit ang puwersa sa loob ng ilang dekada. Ngunit hindi sila talaga nakapag-invade. Bakit? Dahil napakalaki ng economic loss. Sumuporta si Samantha. Sumasang-ayon din ako kay Linwei. Pinili ng Taiwan ang smart strategy. Sa halip na gumastos ng malaki sa puwersang militar, pinataas nilang sarili nilang halaga sa pamamagitan ng teknolohiya. Mas efficient iyon. Maraming estudyante ang sumang-ayon sa sinabi ni Samantha at ngumiti. Isinulat ko ang silicon shield sa pisara at sa tabi nito, isinulat ko ang salitang halaga, value. Linwei, kung gayon, gaano kalaki ang gastusin sa depensa ng Taiwan? Tiningnan ni Linwei ang kanyang laptop. Humigit kumulang 2% ng GDP. Halos doble ng Pilipinas. Ano ang ginagawa nila sa gastusing iyan? Sa tanong ko, nag-isip muna si Linwei bago sumagot. Pagpapanatili ng basic defense systems. Mayroon din kaming fighter jets at navy. Ngunit sa totoo lang, hindi iyan sapat para manalo kung direktang lalabanan ng China. Kaya, pinili namin ang ibang paraan. Isinulat ko ang sagot ni Linwei sa pisara. Mataas na gastusin sa depensa. Limitadong puwersang militar. Kapalit nito, mataas na halaga ng ekonomiya. At sa tabi nito, isinulat ko ang proteksyon ng US. Sa huli, ang diskarte ng Taiwan ay lumikha ng istruktura na walang pagpipilian ng US kundi makialam, hindi ba? Tumango si Linwei. Tama. Nagbigay kami sa US ng dahilan para protektahan kami. Iyan ang semiconductors. Hindi maaaring mawala ang Taiwan sa US. Katumbas iyan ang pagtalikod sa tech supremacy. Ang boses ni Linwei ay puno ng paninindigan. Nagtaas ng kamay si Marco. Kung gayon, outsource ng Taiwan ang kapayapaan, hindi ba? Sa halip na direktang protektahan ng sarili, ipinasa sa US. Nagkibit balikat si Linwei. Hindi ko alam kung tama ang salitang outsourcing. Ngunit sa tingin ko, ito ay isang efficient na pagpipilian. Bakit kailangan nating magbuhos ng malaking gasto sa militar? Mas mabuting gamitin ang gastusing iyon sa pagpapaunlad ng teknolohiya. Sumuporta si Samantha. Sa tingin ko rin,
Hindi ba't ang puwersang militar ay isang money pit? Mas matalino na itaas ang sariling halaga sa pamamagitan ng teknolohiya, tulad ng Taiwan. Ang hangin sa silid-aralan ay lalong pumapanig kay Linway. Ang tingin ng mga estudyante ay puno ng pagsang-ayon. Tiningnan ko ang pisara. TSMC, Semiconductors, Silicon Shield, Economic Value, Proteksyon ng US. Lahat ay konektado ng lohikal. Dahan-dahan akong humarap sa mga estudyante. Mga kaibigan, ano ang masasabi ninyo matapos pakinggan ang paliwanag ni Linway? Sa tingin ba ninyo ay makatwiran ang diskarte ng Taiwan? Karamihan sa mga estudyante ay tumango, sabi ni Samantha. Oo, napakamakatwiran. Sinusubukan nilang makuha ang pinakamalaking epekto sa mababang gastusing militar. Sumuporta din si Marco. Sa aspeto ng economic efficiency, mas matalino ang pagpili ng Taiwan. Nagpakita ng kasiyahan si Linway. Sandali kong tinitigan ang mukha ng bawat estudyante. Tila kumbinsido sila sa diskarte ng Taiwan. Isang bansa na nabubuhay sa halaga. Isang bansa na nag-outsource ng kapayapaan. At ang paniniwala na ito ay efficient. Muli akong humarap sa pisara. Mabuti. Malinaw na naipaliwanag ni Linway ang diskarte ng Taiwan. Sa aking sinabi, umupo si Linway. Kinuha ko ang tisa at dahan-dahang binasa ang mga salita na nakasulat sa pisara. Ang halaga ng ekonomiya ang nagbibigay ng seguridad. Ang semiconductors ang kalasag. Walang pagpipilian ng US kundi protektahan ng Taiwan. Tahimik na nakinig ang mga estudyante sa aking mga salita. Lahat ay mukhang lohikal, hindi ba? Sa labas ng bintana, nakita ko ang mga estudyanteng naglalakad sa campus. Sumasapit ang sikat ng araw sa pagitan ng mga pulang brick na gusali. Inilapag ko ang tisa at humarap sa mga estudyante. Kung gayon, maghahagis ako ng isang tanong dito. Tumahimik ang silid-aralan. Tinuon ng mga estudyante. Kasama si Linway. Ang kanilang tingin sa akin. Dahan-dahan akong nagsalita. Sino ang magpoprotekta sa halagang iyon? Umalingaw ang tanong ko sa silid-aralan. Agad na tumigas ang ekspresyon ng mga estudyante. Si Linway ay napakurap habang nakatingin sa akin. Tumigil si Samantha sa pagsusulat ng memo at napakamot ng ulo si Marco. Maingat na nagtaas ng kamay si Linway. Profesor, anong ibig mong sabihin? Tulad ng ipinaliwanag ko, walang pagpipilian ng US kundi protektahan ng Taiwan. Tumango ako habang itinuturo ang salitang protection ng US na nakasulat sa pisara. Oo, sinabi mo iyan. Walang pagpipilian ng US kundi protektahan. Kinahon ko ang salitang iyon gamit ang tisa. Ngunit ang ibig bang sabihin ng walang pagpipilian ni Linway ay siguradong poprotektahan ng US? Sandaling tumigil si Linway. Humarap ako sa pisara at sumulat ng bagong pangungusap. Walang pagpipilian at sigurado. Naglagay ako ng equal sign sa pagitan ng dalawang salita at pagkatapos ay binura ulit. Sumabat si Samantha. Malinaw ang economic value ng Taiwan. Kung gumuho ang TSMC, matatamaan ang buong mundo. Kaya natural na makikialam ang US. Tiningnan ko si Samantha. Natural na makikialam. Magandang ekspresyon, hindi ba? Kung gayon, kailan makikialam ang US? Sumagot si Marco. Kapag inatake ang Taiwan, sumulat ako ng kapag inatake sa pisara. At sa tabi nito, gumuhit ako ng tandang pananong. Pagkatapos ba magsimula ang pag-atake? O bago magsimula ang pag-atake? Tumahimik ang silid-aralan. Maingat na sinabi ni Linway. Kapag nagsimula ang pag-atake, makikialam ang US. Tanong ko. Kapag nagsimula ang pag-atake, gaano katagal kayang manatili ang Taiwan? Tumigas ang mukha ni Linway. Nagpatuloy ako. Ilang araw bago dumating ang aircraft carrier ng US sa Taiwan Strait. 1 linggo? 2 linggo? Tumutol si Samantha. Nakadeploy na ang US sa Asia Pacific, sa Pilipinas EDCA sites. At Guam. Dapat silang tumugon ng mabilis. Tumango ako sa sinabi ni Samantha. Tumugon ng mabilis. Ngunit habang naghihintay ang Taiwan sa mabilis na pagtugon na iyon, ano ang gagawin nila? Nagbukas ng bibig si Linway. Mayroon din kaming militar, kaya naming magdepensa. Tiningnan ko si Linway. Magdepensa? Sabi mo kanina, hindi kayang manalo ng militar ng Taiwan kung direktang lalabanan ng China. Tumigil si Linway. Sumulat ako ng 2 salita sa pisara. Maghintay mate at magtiyagatay Shinobu. Tiningnan ko ang mga estudyante. Nakikita ba ninyo ang pagkakaiba ng 2 salitang ito? Maingat na sumagot si Marco. Ang maghintay ay passive
At ang magtiyaga ay active. Itinuro ko si Marco. Tama iyan. Ang diskarte ng Taiwan ay maghintay. Dahan-dahan kong sinabi. Gumawa ng halaga na semiconductors at maghintay hanggang dumating ang US para protektahan ang halagang iyon. Ngunit sa digmaan, gumagana ba ang maghintay? Nagpipigil ng hininga ang silid-aralan. Nagtaas ng kamay si Linwei. Profesor, ngunit kailangan ding pasanin ng China ang economic loss. Hindi sila basta-basta aatake. Tumango ako. Tama, ang economic loss ay maaaring maging hadlang sa digmaan. Ngunit Linwei, alam mo ba kung gaano karaming beses na hindi napigilan ng economic loss ang digmaan batay sa kasaysayan? Sumabat si Samantha. Ngunit iba na ngayon. Ito ang panahon ng globalisasyon. Lahat ay konektado, kaya hindi mangyayari ang digmaan. Tiningnan ko si Samantha. Talaga bang ganoon? Ukraine, handang sinalakay ng Russia kahit pa alam nilang may economic sanctions, hindi ba? Tumutol si Marco. Iba iyan. Ang Taiwan ay nasa sentro ng pandaigdigang ekonomiya, hindi ba? Oo, sentro. Ngunit ang sentro ay may dalawang kahulugan. Isa ay bagay na hindi dapat mawala. Ang isa naman ay bagay na kung makuha mo, makukuha mo ang lahat. Nangingitim ang mukha ni Linwei. Nagpatuloy ako. Isipin mo ang posisyon ng China. Kung sakupin nila ang Taiwan, makokontrol nila ang TSMC. Kokontrolin nila ang supply ng semiconductor sa buong mundo. Gaano kalakas na armas iyon? Nangyelo ang silid-aralan. Nagtaas ng boses si Samantha. Ngunit hindi mananahimik ang US. Tiningnan ko si Samantha. Hindi mananahimik ang US. Tama, ngunit kung magsisimula na ang digmaan, hindi ba't huli na kahit gumalaw pa ang US? Tumutol si Linwei. Kaya nga may deterrence, hindi ba? Upang hindi basta-basta makagalaw ang China. Tumango ako. Deterrence. Magandang salita. Ngunit Linwei, saan nagmumula ang deterrence? Sumagot si Linwei. Sa puwersang militar ng US. Sumulat ako ng puwersang militar ng US. At sa tabi nito, puwersang militar ng Taiwan. Ikinumpara ko ang dalawang salita habang nagsasalita. Ang deterrence ay ang kapangyarihan na magpabayad ng kapalit agad-agad kung aatake ang kalaban. Agad-agad. Kung darating ang US military pagkatapos ng isang linggo, hindi iyan deterrence. Tiningnan ko ang mga estudyante. Ang deterrence ay dapat narito. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan na magpadugo sa sandaling umaatake. Yumuko si Marco. Nagtaas ng boses si Linwei. Ngunit pinili namin ang paraang iyon, ang bawasan ng gastusin sa militar at mamuhunan sa ekonomiya. Tiningnan ko ng diretso ang mga mata ni Linwei. Oo, pagpipilian. Ngunit sino ang mananagot sa resulta ng pagpipiliang iyon? Tumahimik si Linwei. Dahan-dahan akong lumapit sa pisara at sumulat ng bagong pangungusap. Maraming bansa ang may halaga at sa ilalim nito, sumulat ako ng isa pang pangungusap. Ngunit bihira ang bansang kayang protektahan ng halaga. Nagtaas ng kamay si Samantha. Kung gayon, mali ang pagpili ng Taiwan? Tiningnan ko si Samantha. Hindi ko sinabing mali. Sinasabi ko lang na may kapalit ang pagpipiliang iyon. Kung umaasa ka sa labas para sa kapayapaan, ang labas ang magdedesisyon ng kapayapaang iyon. Maingat na nagtanong si Marco. Kung gayon, iba ang pinili ng Pilipinas? Tumango ako kay Marco. Oo, ibang-iba ang pinili ng Pilipinas. Iyan ang titingnan natin sa susunod na oras. Tiningnan ni Linwei ang screen ng kanyang laptop. Nakita ko na bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Ang diskarte ng Taiwan na napakatindi niyang pinaniniwalaan ay nagkaroon ng lamat. Inilapag ko ang tisa at tiningnan ng mga estudyante. Ito ang gusto kong pag-usapan ngayon. Itinuro ko ang pangungusap na nakasulat sa pisara. Mahalaga ang halaga. Ngunit kung wala kang kapangyarihan para protektahan ang halagang iyon, ito ay magiging war trophy lang ng iba. Nagtaas ng kamay si Samantha. Ngunit Profesor, poprotektahan ng US ang Taiwan. Hindi ba yan sigurado? Tiningnan ko si Samantha. Sigurado? Saan nagmumula ang paninindigang iyan? Nangako ba ang US? Tumigil si Samantha. Dahan-dahan akong lumapit sa lectern at kinuha ang aking bag. Hanggang dito muna tayo ngayon. Sa susunod na oras, pag-usapan natin ang Pilipinas. Anong pagpipilian ang ginawa ng Pilipinas at anong resulta ang idinulot ng pagpipiliang iyon? Isa-isang tumayo ang mga estudyante. Si Linwei ay nakatitig pa rin sa screen.
Inayos ni Samantha ang kanyang memo habang nakakamot ang ulo. Sa labas ng bintana, nakita ko ang mga estudyanteng naglalakad sa campus. Lumilipad ang mga dahon sa hangin ng taglagas. Muli kong binasa ang pangungusap na nakasulat sa pisara. Bihira ang bansang kayang protektahan ng halaga. Dahan-dahang pumasok ang pangungusap na iyon sa hangin ng silid-aralan. Pagkaraan ng ilang araw, nang buksan ko ang pinto ng silid-aralan, sabay-sabay na napatingin sa akin ang mga estudyante. Si Lin Wei, hindi tulad ng dati, ay hindi nakaupo sa harap kundi sa gitna. Inilapag ko ang aking bag at kinuha ang tablet sa ibabaw ng lectern. Tingnan natin ang mga konkretong kaso ngayon. Sa aking sinabi, umayos ng upo ang mga estudyante. Hindi teorya, kundi realidad. Hunyo 2022. Isang F-16 fighter jet ng Taiwan Air Force ang bumagsak habang nagtitraining. Nakaligtas ang piloto, ngunit nasira ang fighter jet. Nagtaas ng kamay si Samantha. Ang aksidente sa fighter jet ay nangyayari sa lahat ng bansa. Tumango ako. Oo, ang aksidente mismo hindi problema. Ang problema ay ang sumunod. Agad na humingi ng part support ang Taiwan Ministry of National Defense sa US. Ang F-16 ay gawa sa US. Sumabat si Marco. Natural na sinuportahan nila, hindi ba? Kaalyado sila. Hinawakan ko ang screen ng tablet. Iyan ang sagot ng US. Kakulangan sa stock ng piyesa. Ang delivery ay minimum 8 buwan. Natahimik ang silid-aralan. 8 buwan? Bulong ni Lin Wei. Ibig sabihin, isang jet ang hindi makakalipat sa loob ng 8 buwan, hindi ba? Ngunit ang mas malaking problema ay hindi ito minsan lang nangyari. 4 na beses nangyari ang parehong bagay sa taong iyon. Dahil sa kakulangan ng piyesa, naantala ang maintenance, at kulang sa budget. Bumaba ang operational rate ng fighter jets ng Taiwan Air Force sa ibaba ng 50%. Tumutol si Samantha. Iyan ay problema ng gobyerno ng Taiwan, hindi ba? Hindi nila ginamit ng maayos ang budget. Tumango din si Lin Wei. Tama, hindi kinaya ng aming Ministry of National Defense ang pamamahala. Naghalinhinan kong tiningnan silang dalawa. Talaga bang ganoon? Hindi lang ito problema ng budget o pamamahala. Sa aking sinabi, nagpakita ng seryosong ekspresyon ang mga estudyante. Hindi kayang gumawa ng sariling fighter jet ang Taiwan. Hindi rin kayang gumawa ng sariling pyesa. Umaasa sila ng lubusan sa US. Ngunit kung sabihin ng US na, huwag muna ngayon, wala nang magawa ang Taiwan. Maingat na nagtanong si Marco. Sinadya ba ng US na patagalin? Nagkibit balikat ako. Hindi sinadya, kundi problema ng priority. Para sa panig ng US, mas apurahan ang pagsuporta sa Ukraine. Ang Taiwan ay hindi naman currently nasa gitna ng digmaan, hindi ba? Tumigas ang mukha ni Lin Wei. Nagpatuloy ako. Noong Agosto 2023, may mas interesanting nangyari. May drone ng China military ang nagpalipad-lipad sa himpapawid ng isla na sakop ng Taiwan. Kinmen, isang maliit na isla na 10 kilometer lang ang layo sa baybayin ng China, hindi Taiwan mainland. Tanong ni Samantha. Binaril ba nila pababa? Umiling ako. Hindi. Ang ginawa ng mga sundalo ng Taiwan ay binato ng bato ang drone. Nagkaroon ng tawanan sa silid-aralan at nagtanong si Marco ng may hindi makapaniwalang ekspresyon. Bato? Literal na bato? Oo, literal na bato. Kinumpirma ko. Pagkatapos, nagpaliwanag ang Taiwan Ministry of National Defense. Wala raw silang counter-drone equipment. Naantala ang pagbili dahil sa problema sa budget. Anila. Yumuko si Lin Wei at walang sinabi. Ngunit ang talagang mahalaga ay ang sumunod. Tiningnan ko ang mga estudyante. Agad na humingi ng emergency assistance ang gobyerno ng Taiwan sa US. Drone defense system, anti-aircraft weapons, electronic warfare equipment. Ang sagot ng US ay simple. Pag-aaralan. Pag-aaralan? Tanong ni Samantha. Oo, pag-aaralan. Ulit ko. At pagkatapos ng 3 buwan, sumagot ang US. Aprobado. Ngunit ang delivery ay magaganap pagkatapos ng 2 taon. 2 taon! Sigaw ni Marco. Sa loob ng 10 taon na iyon, patuloy na nagpalipad-lipad ang drone ng China. Sa aking sinabi, nagpipigil ng hininga ang silid-aralan. Ang mga sundalo ng Taiwan ay walang magawa kundi patuloy na bumato o manood na lang. Nagulat ang media sa buong mundo tungkol sa tagpong iyon at tumawa ang China. Nagtaas ng kamay si Lin Wei. Profesor, usap-usapan lang iyan tungkol sa maliit na isla, hindi ba? Iba ang mainland.
Tiningnan ko si Linwei. Iba? Paanong iba? Hindi nakasagot si Linwei. Ang Kinmen ay teritoryo ng Taiwan. Paliwanag ko. Hindi ibig sabihin na hindi ito mahalaga dahil maliit. Sa halip, ang maliit na isla na iyon ang naging testing ground. Pinanood ng China kung paano tutugon ng US. At ang US ay tahimik. Tumuto si Samantha. Ngunit kung inatake ang mainland, iba na. Nandoon ang TSMC. Tiningnan ko ng diretso si Samantha. Talaga bang ganoon? Ang mga pabrika ng TSMC ay nakakonsentra sa west coast ng Taiwan. Nasa loob iyan ang firing range ng mga missile ng China, hindi ba? Kung magsisimula ang digmaan, sa unang 30 minuto, malamang na masisira ang mga pabrika na iyan. Tumigas ang ekspresyon ni Samantha. Bago pa dumating ang aircraft carrier ng US, tapos na. Kung gayon, ano ang poprotektahan ng US? Ang mga guho ng pabrika? Maingat na nagtanong si Marco. Kung gayon, hindi kayang magdepensa ng Taiwan ang sarili nila? Tumango ako. Masigasig na nagtitraining ang militar ng Taiwan. Ngunit kung wala kang kagamitan, wala kang pyesa, wala kang sistema, hindi sapat ang training lang. May ulat na inilabas ng Taiwan Ministry of National Defense sa simula ng 2024. Muli kong tiningnan ng tablet. Kung magsimula ang all-out attack ng China, ang Taiwan ay kayang manatili ng maximum 2 linggo. 2 linggo. Ibig sabihin, kailangang dumating ang US sa loob ng panahong iyon. Nagtaas ng boses si Linwei. Darating ang US! Sigurado! Tiningnan ko si Linwei. Sigurado? Saan nagmumula ang paninindigang yan? Sumagot si Linwei. May Taiwan Relations Act. Taiwan Relations Act? Saan nakasulat doon na siguradong makikialam ang US military? Sa tanong ko, tumigil si Linwei. Ang batas na iyon ay nagsasabi lang na maaaring magbenta ang US ng mga depensibong armas sa Taiwan. Walang garantiya ng intervention. Sumabat si Samantha. Ngunit sinabi ng mga nagdaang US President na poprotektahan nila ang Taiwan. Tumango ako. Sinabi nila, ngunit iba ang pagsabi at pagkilos. Nasaan ang US noong binabato ng bato ang drone? Ano ang ginawa ng US noong inabot ng 80 ng pyesa ng fighter jet? Tumahimik ang silid-aralan. Si Linwei ay nakatingin lang sa screen ng kanyang laptop. Nag-iisip si Samantha habang nakasandal ang pen sa kanyang labi. Tumingin si Marco sa labas ng bintana at nagbuntong hininga. Mga kaibigan, ito ang realidad ng outsourced na kapayapaan. Tiningnan ko ang mga estudyante. Ipinasa ng Taiwan ang sarili nitong seguridad sa US. Sa halaga na semiconductors, pinaniniwalaan nilang siguradong darating ang US. Ngunit ang US ay hindi gumagalaw batay sa schedule ng Taiwan. Mahalaga ang Taiwan para sa US. Nagpatuloy ako. Ngunit ang mahalaga at makialam agad ay magkaibang bagay. Uunahin ng US ang sarili nitong interes. Iyan ay natural. Ganyan ang lahat ng bansa. Nagtanong si Linwei sa mahinang boses. Kung gayon, ano ang dapat gawin ng Taiwan? Tiningnan ko si Linwei. Ang Taiwan ay wala sa istruktura ng magtiyaga-endure hanggang dumating ang US. Matatapos sila sa loob ng 2 linggo at walang garantiya na darating ang US sa panahong iyon. Nagtaas ng kamay si Samantha. Profesor, kung gayon, iba ba ang Pilipinas? Ngumiti ako kay Samantha. Magandang tanong. Oo, ibang-iba ang Pilipinas dahil ang Pilipinas ay hindi isang bansang naghihintay na may darating. Sa susunod na oras, pag-usapan natin iyan. Sa aking sinabi, nagkagulo ang mga estudyante. Paano nagkaiba ang Pilipinas? Bakit sila pumili ng ibang paraan? Si Linwei ay hindi pa rin makataas ng ulo. Pagkaraan ng 1 linggo, iba ang hangin sa silid-aralan ng Martes. Si Linwei ay nakaupo ulit sa harap tulad noong unang klase, ngunit ang kanyang mukha ay malinaw na nagpapakita ng tensyon. 2 notebook ang nakabukas kay Samantha at may hinahanap si Marco sa kanyang tablet. Tumayo ako sa lectern at tiningnan ng mga estudyante. Noong nakaraang oras, tiningnan natin ang Taiwan. Nagbukas ako. Isang bansa na sumubok mabuhay sa halaga. Isang bansa na nag-outsource ng kapayapaan. At nakita natin kung anong resulta ang idinulot ng pagpipili ang iyon, hindi ba? Yumuko si Linwei. Pag-usapan natin ang Pilipinas ngayon. 1946. Naging independyente ang Pilipinas. Nagsimula ako sa pagpapaliwanag. Nakabawi ng soberanya ang Pilipinas, ngunit sabay nito, pinili ang kakaibang landas sa kasaysayan ng mundo.
ang hindi pag-angat ng sarili nitong malakas na kapangyarihang militar relative to the threat. Mula sa sandaling iyon, nakatayo ang Pilipinas sa sangandaan ng pagpipilian. Umaasa ba ito sa US, tulad ng Taiwan, o maglalakad ba ito sa ibang landas? Nagtaas ng kamay si Samantha. May US military pa rin sa Pilipinas, EDCA, VFA. Sa huli, umasa pa rin sila sa US, hindi ba? Tumango ako. Oo, nandyan pa rin ang US military. Ngunit ang pinili ng Pilipinas ay hindi pag-asa, kundi paralel. Paralel? Tanong ni Marco. Oo, kumilos kasama ang US military habang naghahanda rin ng sarili. Nagpatuloy ang aking paliwanag. Ang Pilipinas ay nagtatag ng AFP, Armed Forces of the Philippines, at PCG Philippine Coast Guard. Sa ilalim ng mga limitasyon, nagtuon sila sa self-defense at pagprotekta sa teritoryo. Ngunit ang AFP at PCG na ito ay isang professional organization na may nangungunang teknolohiya at training. Sumabat si Linway. Iyan ay dahil sa limitasyon ng budget at konstitusyon, hindi ba? Natural iyan. Tiningnan ko si Linway. Natural? May banta rin ng Taiwan sa China. Bakit bawasan ng Taiwan ang gastusin sa militar at talikuran ng self-reliance? Hindi nakasagot si Linway. Ang Pilipinas ay walang conscription. Sa pilitang serbisyo militar. Nagpatuloy ako. Sa kabila nito, ang mga miyembro ng AFP ay highly trained professionals at ang kanilang teknolohiya ay top level, lalo na sa maritime domain awareness, coastal defense, at pagpapanatili ng high-tech na kagamitan tulad ng frigates at sensor systems. Nagtanong si Samantha, hindi ba iyan economic loss? Napakamahal ng high-tech na kagamitan? Tumango ako kay Samantha. Oo, malaking gastos iyan. Ngunit hindi ito tinalikuran ng Pilipinas. Bakit? Nagtanong si Marco. Tahimik muna ako bago sumagot. Dahil kung may sandali na manginig ang kapayapaan, matatapos ang lahat. Ang ekonomiya, ang pang-araw-araw na buhay, lahat ay magiging walang kabuluhan. Kaya, para protektahan ang kapayapaang iyon, isinugal ng Pilipinas ang lahat sa pagpapataas ng sarili nitong teknolohiya at organizational capability. Mula noong dekada 70, hinangad ng Pilipinas ang pagtatayo ng unique defense system. Nagpatuloy ang aking paliwanag. Umaasa sa pagkuha ng teknolohiya mula sa US, ngunit hindi lang ito basta import, kundi active silang nagpursige sa domestic manufacturing at indigenous development. Halimbawa, ang maritime patrol capability ng PCG at Navy ay patuloy na pinapalakas sa WPS, nagpapakita ng deterrence na mahirap hadlangan. Tumutol si Samantha. Ngunit walang offensive capability ang Pilipinas. Konstitusyon. Hinarap ko ang screen ng tablet. Kamakailan lang, nagdesisyon ng Pilipinas na palakasin ang archipelagic defense at territorial defense na may mas malawak na kahulugan. Ibig sabihin, ang Pilipinas ay gumawa ng strategic pivot mula sa pagiging bansang naghihintay na may darating tungo sa isang postura na kayaring tumugon sa sarili. Nagulat na nagtanong si Marco, offensive capability? Oo, at ang mas mahalaga, ang kakayahang iyan ay sinusuri ng practically. Tiningnan ko si Marco. Ang interoperability ng AFP at US military ay patuloy na nakakakuha ng mataas na marka sa joint exercises. Ang Pilipinas ay nagpapakita ng mensahe sa mundo, hindi sa bibig, kundi sa teknolohiya at training. Kung gagawin ninyo iyan, magbabayad kayo ng kapalit. Hindi ito pananampalataya na darating ang US, tulad ng Taiwan, kundi patunay na kaya nating hadlangan ng paunang yugto. Nagtaas ng kamay si Samantha. Ngunit Profesor, umaasa pa rin ang Pilipinas sa USPH Alliance. Ano ang mangyayari kung wala ang US military? Tumango ako. Tama iyan. Ang USPH Alliance ay nananatiling pundasyon ng seguridad ng Pilipinas. Ngunit ang Pilipinas ay handang makipaglaban hanggang dumating ang US. Ang US ay hindi darating para iligtas ang Pilipinas, kundi para makipaglaban kasama ang Pilipinas. Iyan mismo ang deterrence. Ipinunto ko. Kung aatake ang kalaban, magpapadugo agad at ang digmaan ay magiging unpredictable at ang tagumpay ay hindi garantisado. Kaya, hindi sila aatake. Iyan ang kapangyarihan ng magtiyaga. Mahinang nagtanong si Linway. Talaga bang posible iyan? Tiningnan ko ng diretso si Linway. Taon-taon, nagsasagawa ng malalaking joint exercises ang AFP at US military. Ang buong gobyerno ay nagtitraining para sa contingency.
Ito ay ginagawa ng walang palya sa loob ng 70 taon. Alam mo ba kung anong ibig sabihin yan? Tumahimik ang silid-aralan. Hindi nakalimutan ng Pilipinas ang digmaan. Ang Taiwan ay naniwala na magpapatuloy ang kapayapaan. Ngunit ang Pilipinas ay nag-isip na maaaring muling mangyari ang digmaan. Kaya, naghanda sila. Maingat na sinabi ni Samantha. Kung gayon, gusto ng Pilipinas ang digmaan? Umiling ako. Hindi. Walang bansang mas gusto ang kapayapaan kaysa sa Pilipinas. Ngunit alam ng Pilipinas, ang kapayapaan ay hindi mapapanatili sa pamamagitan ng pakiusap. Ang kapayapaan ay pinoprotektahan ng lakas. Umalingaw-ngaw ang aking mga salita sa silid-aralan. Pinatunayan ng Pilipinas ang lakas na iyan sa loob ng 17 taon. Highly capable AFP, PCG, advanced technology, quick response readiness. Ang lahat ng ito ay mensahe na magbabayad ng kapalit kung gagawin nila iyan sa Pilipinas. Si Linwei ay nakatingin sa screen ng laptop. Si Samantha ay nag-iisip habang inilapag ang pen. Tumingin si Marco sa labas ng bintana at nagbuntong hininga ng malalim. Sumandal ako sa lectern at pinanood ang mga estudyante. Pinili ng Pilipinas na maging isang tanggulan. Tahimik kong sinabi, hindi sa pamamagitan ng pananampalataya na may magpoprotekta, kundi sa pamamagitan ng patunay na poprotektahan nila ang sarili. Iyan ang pagkakaiba sa Taiwan. Sa susunod na oras, titingnan natin ang mas malalim ang resulta na idinulot ng pagpipiliang ito. Tumango ang mga estudyante sa aking sinabi. Ang idudulot ng magtiyaga at maghintay. Biyernes ng hapon, mas tahimik ang silid-aralan kaysa noong nakaraang beses. Nakaupo na ang mga estudyante. Naghihintay sa aking pagdating. Ibang-iba ang ekspresyon ni Linwei kaysa noong unang klase. Walang bakas ng paninindigan. At kalmado lang siyang nakatingin sa harap. Inilapag ko ang aking bag at kinuha ang tisa. Magtiyaga, Tae Shinobu. Isinulat ko sa kaliwang bahagi ng pisara at sa kanan. Sumulat ako ng ibang salita. Maghintay, Mate. 2 salita ang naghati sa pisara, tulad ng ipinangako ko noong nakaraang oras. Tingnan natin ang pagkakaiba ng 2 salitang ito ngayon. Nagtaas ng kamay si Samantha. Pareho lang silang nagpapalipas ng oras, hindi ba? Tiningnan ko si Samantha. Magandang punto. Mukhang magkapareho sa aspeto ng pagpapalipas ng oras. Ngunit ang kahulugan ng oras na iyon ay magkaiba. Maghintay ay passive. Nagsimula ako sa pagpapaliwanag. Naniniwala ka na may darating at nagtitiyaga ka lang. Sa kabilang banda, ang magtiyaga ay active. Nakikipaglaban ka habang nagpapadugo sa kalaban at nagpapabayad ng kapalit. Sumabat si Marco. Hindi ba pareho lang ang resulta? Maganda na kung dumating ang tulong. Umiling ako. Hindi. Magkaiba ang resulta. Ang maghintay ay nagbibigay ng oras sa kalaban. Oras na maaaring magamit para sakupin, kontrolin, at tapusin ang lahat. Tingnan natin ulit ang Taiwan. Nagpatuloy ako. Kung magsimula ang pag-atake ng China, sinabi nilang kaya nilang manatili ng 2 linggo. Sa loob ng 2 linggo na iyon, ano ang gagawin ng Taiwan military? Depensa lang. Magtiyaga ng mahaba hanggat maaari habang naghihintay sa US. Mahinang sinabi ni Linwei. Iyan ang pinakamahusay. Hindi namin kayang manalo sa China. Tiningnan ko ng diretso si Linwei. Hindi manalo ang layunin. Ang layunin ay patigilin ang kalaban sa pag-atake. Isipin mo, ang posisyon ng China. Tiningnan ko ang mga estudyante. 2 linggo lang ang kailangan para sa lakayin ng Taiwan. Bago pa dumating ang US. Tapos na ang pagsakop. Halos walang loss dahil hindi handang lumaban ng maayos ang Taiwan military. Tumutol si Samantha. Ngunit kung dumating ang US, kailangan nilang umatras ang China. Tiningnan ko si Samantha. Talaga bang ganoon? Kapag nasakop na ang Taiwan, aatake ba ang US sa mainland China para bawiin ang Taiwan? Ibig sabihin yan ay all-out war. Natahimik ang silid-aralan. Nagpatuloy ako. Ito ay magiging fait accompli natapos na insidente, hindi ba? Kontrolado na ng China ang Taiwan. At kailangang magdesisyon ng US kung handa ba silang makipag all-out war. Gagawin ba talaga iyan ng US? Yumuko si Marco. Ngayon, tingnan natin ang Pilipinas. Nagbago ang tono ng boses ko. Kung umatake ang China o sino mang iba pa, ano ang gagawin ng Pilipinas? Tutugon agad. Kung may missile na lumipad, sasalubungin ng Navy ang mga barko. Kung may eroplanong lumapit, mag-scramble ang fighter jets. Hindi lang depensa ang gagawin ng Pilipinas. Ipinunto ko. Nagtutugon sila ng active.
May kakayahan silang tumama sa mga staging areas ng kalaban, putuli ng supply lines. Nagpapakita sila na kung magpapatuloy ang labanan, patuloy silang magpapadugo. Nagtanong si Linway. Kung gayon, hindi ba lalaki ang digmaan? Tiningnan ko si Linway. Iyan mismo ang point. Ang layunin ay palakihin ang digmaan para hindi ito matapos ng madali ng kalaban. Isipin mo ang posisyon ng kalaban. Nagpatuloy ako sa pagpapaliwanag. Kung aatake sila sa Pilipinas, matatapos ba ito sa loob ng 2 linggo? Hindi. Agad na sasalubungin ng AFP at magkakaroon din ng pinsala ang kalaban at tatagal ang digmaan. 1 buwan? 2 buwan? O ilang taon? Hindi alam. Sa panahong iyon, darating ang US. Nagpatuloy ako at ang digmaan ay magiging out of control. Ang gusto ng kalaban ay mabilis na tagumpay. Ngunit hindi papayagan ng Pilipinas ang mabilis na tagumpay na iyon. Nagtaas ng kamay si Samantha. Kung gayon, hindi kailangan ng Pilipinas ang US? Umiling ako. Hindi. Mahalaga pa rin ang US. Ngunit ang Pilipinas ay kayang makipaglaban hanggang dumating ang US. Ang US ay hindi darating para iligtas ang Pilipinas, kundi para makipaglaban kasama ang Pilipinas. Iyan mismo ang deterrence. Ipinunto ko. Kung aatake ang kalaban, magpapadugo agad. At ang digmaan ay magiging unpredictable. At ang tagumpay ay hindi garantisado. Kaya, nag-aalangan silang umatake. Iyan ang kapangyarihan ng magtiyaga. Maingat na sinabi ni Marco. Kung gayon, walang deterrence ang Taiwan? Tiningnan ko si Marco. Ang deterrence ng Taiwan ay nasa labas. Ang pananampalataya na darating ang US. Ngunit ang deterrence ng Pilipinas ay nasa loob. Ang katotohanan na ang Pilipinas mismo ay isang mapanganib na kalaban. Isinara ni Linway ang kanyang laptop. Nakita ko na nanginginig ang kanyang kamay. Tumingin ako kay Linway at sinabi, Linway, hindi ko sinasabi na mali ang pagpili ng Taiwan. Sinasabi ko lang na may limitasyon ng pagpipili ang iyon. Sa digmaan, ang maghintay ay talo. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa silid-aralan. Nagbibigay ka ng oras at pagpipilian sa kalaban. Sa kabilang banda, ang magtiyaga ay deterrence. Nagpapaalangan ito sa kalaban na umatake. Ang tingin ni Linway ay napunta sa labas ng bintana. Nanginginig ang kanyang mata sa loob ng ilang linggo. Ang lahat ng pinaniniwalaan niya ay gumuho sa harap ng tanong na ito. Tahimik na nagtanong si Samantha. Profesor, kung gayon, ano ang dapat gawin ng Taiwan? Tiningnan ko si Samantha. Iyan ay problema na dapat desisyonan ng Taiwan. Ngunit isang bagay lang ang malinaw. Ang kapayapaan ay hindi mapapanatili sa pamamagitan ng pakiusap. Tumango si Marco. Pinuprotektahan ito ng lakas, hindi ba? Ngumiti ako kay Marco. Tama iyan. At ang lakas na iyon ay hindi nagmumula sa labas, kundi nilikha mula sa loob. Ang 2 salita na nakasulat sa pisara ay patuloy na naghari sa silid-aralan. Magtiyaga at maghintay. Active at passive. Deterrence at pag-asa. Tinitigan ni Linway ang mga salitang iyon at nagbuntong hininga ng malalim. Mga kaibigan, ang seguridad ay problema ng pagpipilian. Tiningnan ko ang mga estudyante. Ang kapalaran ng isang bansa ay nagbabago depende sa kung anong pagpipilian ang gagawin. Taiwan at Pilipinas. Nagmula sa parehong simula, naglakad sa magkaibang landas, at ngayon ay nakatayo sa magkaibang lugar. Sa susunod na oras, tingnan natin kung paano nagpapakita ang pagkakaiba na ito sa ekonomiya. Nagkagulo ang mga estudyante sa aking sinabi. Ang pagpili sa seguridad ay lumilikha ng resulta sa ekonomiya. Magiging interesante ang usapan din niyan. Lunes ng umaga, may tensyon sa silid-aralan. Nakatayo ako sa harap ng lectern at tiningnan ng mga estudyante. Hanggang noong nakaraang oras, tiningnan natin ang seguridad. Nagbukas ako. Nakita natin kung anong pagpipilian ang ginawa ng Taiwan at Pilipinas at anong resulta ang idinulot ng pagpipiliang iyon. Ngayon, tingnan natin kung paano nagpapakita ang pagpipiliang iyon sa ekonomiya. Nagtaas ng kamay si Samantha. Konektado ba ang seguridad at ekonomiya? Tiningnan ko si Samantha. Hindi lang konektado. Nagmula sila sa iisang ugat. Nagbabago ang istruktura ng ekonomiya depende sa kung anong security strategy ang pinili mo. Tingnan natin ang Taiwan. Nagpatuloy ako. Isinugal ng Taiwan ang lahat sa semiconductors. Ang TSMC ay sumasakop sa halos 20% ng GDP.
Isang kumpanya ang nagdadala ng 1,005 ng ekonomiya ng bansa. Tinaas ni Linwei ang kanyang mukha, ngunit walang sinabi. Ang problema ay kung ano ang ginagawa ng TSMC. Nagpatuloy ako. Gumagawa sila ng semiconductors, ngunit hindi nila ibinebenta sa sarili nilang brand. Ang ginagawa nila ay gumawa ng dinisenyo ng Apple, Nvidia, at Qualcomm, OEM, Original Equipment Manufacturing. Sumabat si Marco. Kahit ganoon, magaling ang teknolohiya nila. World class. Tumango ako. Tama, world class ang teknolohiya, ngunit sino ang nagdadala ng value na ginawa ng teknolohiyang iyon? Tingnan natin ang iPhone ng Apple. Nagbigay ako ng halimbawa. Sa 1,000 na iPhone, magkano ang bahagi na dinadala ng TSMC? Mga 50 lang. Ang natitirang 950, dinadala ng Apple. Bakit? Dahil Apple ang brand. Mahinang tumuto si Linwei. Ngunit kung wala ang TSMC, hindi magagawa ang iPhone. Tiningnan ko si Linwei. Tama. Ngunit ano ang kayang ibenta ng TSMC kung wala ang Apple? Tumahimik si Linwei. Ito ang butas ng subcontracting. Ang aking boses ay umalingaw sa silid-aralan. Kahit gaano kagaling ang teknolohiya. Ang hinahanap ng final consumer ay Apple, hindi TSMC. Kaya sa negosasyon ng presyo, sa profit sharing, walang pagpipilian ng TSMC kundi maging mahina. Nagtaas ng kamay si Samantha. Pero hindi ba't maganda ang sweldo ng mga empleyado ng TSMC? Binuksan ko ang tablet. Ang per capita national income ng Taiwan ay humigit kumulang 33,000. Hindi masama. Ngunit gaano na ito tumaas kumpara sa 20 taon na ang nakalipas? Alos tagno. Nagkagulo ang mga estudyante sa aking sagot. Noong simula ng 2000s, nasa 20,000 na ito. Sa loob ng 20 taon, nanatili lang ito sa early 30,000s. Sobrang umunlad ang semiconductor technology, ngunit ang bulsa ng mamamayan ay ganoon pa rin. Bakit? Nagtanong si Marco. Nagpatuloy ako sa pagpapaliwanag. Ang industriya ng subcontracting ay malaki ang volume, ngunit maliit ang margin. Kung ibababa ng Apple ang presyo, kailangang sumunod ng TSMC. Kung mag-aalok ang Samsung ng mas mura, kailangang magbaba rin ng presyo ang TSMC. Ang presyo na iyan ay direktang napupunta sa mga manggagawa. Nagpatuloy ako. Ang sahod ay stagnant. Ang hours ay mataas at hindi gumagaling ang benefits. Kahit kumita ang kumpanya, hindi ito na ibabalik sa mamamayan ng pera. Nangingitim ang mukha ni Linwei. Nagpatuloy ako. Bukod pa rito, all-in ang Taiwan sa semiconductors. Mahina ang ibang industriya. Walang automotive industry, walang shipbuilding, at walang maraming heavy manufacturing. Ang panganib ng single industry dependency. Bulong ni Samantha. Monoculture, hindi ba? Tumango ako kay Samantha. Tama iyan. Kung manginig ang semiconductor market, manginig ang buong ekonomiya ng Taiwan. Naalala mo ba kung gaano tinamaan ang ekonomiya ng Taiwan noong semiconductor slump ng 2008? Ngayon, tingnan natin ang Pilipinas. Nagbago ang tono ng boses ko. Ang per capita national income ng Pilipinas ay humigit kumulang timpol 4,000. Ito ay isang akademikong paghahambing na inilipat mula sa orihinal na teksto na inihambing ang Japan at Taiwan. Ang diin ay sa stable na growth at brand value. Mas mababa ito sa Taiwan, ngunit ang mas mahalaga ay ang stable na paglago nito at diversity. Gumagawa din ng semiconductors ang Pilipinas. Ngunit ano ang ibinebenta ng Jollibee? Ang sarili nitong brand, hindi ba? Gumagawa din sila ng semiconductors, ngunit gumagawa rin ng final products. Nagtanong si Marco. Bakit mahalaga iyan? Tiningnan ko si Marco. Jollibee ang brand. Isang produkto na direktang hinahanap ng consumer. Kaya, kayang magdesisyon ng Jollibee ng sarili nitong presyo. Walang nagbebeg sa kanila. Tingnan din natin ang BPO, Business Process Outsourcing, at remittances. Nagpatuloy ako sa pagpapaliwanag. Hindi sila subcontractors ng manufacturing. Nagbebenta sila ng human capital at services. Ang mga OFW at BPO workers ay nagpapasok ng hard currency na nagpapanatili ng katatagan ng ekonomiya. Kahit anong gawin ng mga client sa labas, ang service ng Pilipinas ay mananatiling mahalaga. Nagpatuloy ako, ang maritime sector din. Gumagawa sila ng highly skilled na seafarers at specialized vessels. Kahit sino pa ang nag-order, ang barko ay ginawa ng Filipino craftsmanship. Tahimik na nagtanong si Linwei. Ang Jollibee ba? Kasama rin? Tiningnan ko si Linwei. Oo.
Jollibee, BPO, remittances, lahat ay Filipino brand. Hinihingi ng mga tao sa buong mundo ang content at service ng Pilipinas at nagbabayad sila. Alam mo ba kung anong ibig sabihin yan? Tumahimik ang silid-aralan. Gumawa ang Pilipinas ng brand, hindi subcontracting. Ginawa nila na direktang hanapin ng world consumer ang Pilipinas. Ang lakas ng brand ay magic. Ipinunto ko, ang presyo ng Jollibee ay dinedesisyonan ng Jollibee. Walang nagbebeg sa kanila. Ang margin na iyon ay naibabalik sa mamamayan. Nagpatuloy ako. Ang sahod ng mga empleyado ng Jollibee, ang mga BPO professionals, ang mga OFW, tumataas ang kanilang sahod. Ang pera na iyon ay napupunta sa consumption at lumalago ang ekonomiya. Nagtaas ng kamay si Lin Wei. Ngunit mataas din ang export dependency ng Pilipinas, hindi ba? Tumango ako. Oo, ngunit may pagkakaiba sa Taiwan. Ang Taiwan ay umaasa sa single item, single industry. Ngunit ang Pilipinas ay may diverse na industriya. Kung manginig ang BPO, may remittances. Kung manginig ang remittances, may service sector. May diversifikasyon. Tumango si Marco. Portfolio ang ginawa. Tama iyan. Itinuro ko si Marco. At lahat ng industriya na iyon ay may sariling brand. Istruktura na kayang magdesisyon ng sariling presyo. Hindi subcontractor ng iba. Mga kaibigan, ito ang resulta ng pagpili sa seguridad. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa silid-aralan. Pinili ng Pilipinas na protektahan ang sarili. Para doon, kailangan nila ng pera, kailangan gumawa ng kagamitan, panatilihin ang AFP at paunlarin ang teknolohiya. Sa prosesong iyon, natuto ang Pilipinas. Nagpatuloy ako sa pagpapaliwanag. Kaya nilang gumawa ng sarili. Kung kaya mong gumawa ng patrol vessels, kaya mo ring gumawa ng advanced vessels. Kung kaya mong gumawa ng advanced sensor systems, kaya mo ring gumawa ng precision instruments. Ang bansang subcontractor ay hindi kayang payamanin ng mamamayan. Ang aking mga salita ay nagbigay ng bigat sa silid-aralan. Kahit gaano kagaling ang teknolohiya, kung dadalhin ng iba ang final value, hindi mapupuno ang bulsa ng mamamayan. Ang bansang may brand lang ang lumilikha ng tunay na yaman. Yumuko si Lin Wei. Inilapag ni Samantha ang pen at nag-isip. May isinusulat si Marcos sa kanyang tablet. Naging mabigat ang hangin sa silid-aralan. Ang susunod na oras ay ang huli. Tiningnan ko ang mga estudyante. Ayusin natin ang lahat ng nakita natin. Kung anong ibig sabihin ng lugar na kinatatayuan ng dalawang bansang ito, ang Taiwan at Pilipinas. Dahan-dahang tumayo ang mga estudyante. Si Lin Wei ang pinakahuli tumayo, nakatitig sa pisara. Sa labas ng bintana, umuulan ng taglamig. Biyernes ng hapon, huling lecture, mas tahimik ang silid-aralan kaysa dati. Si Lin Wei ay bumalik sa harap, ngunit nawala na ang kumpiyansa niya noong unang klase. Sa loob ng ilang linggo, naglakbay tayo ng mahaba. Nagbukas ako. Naaalala ba ninyo ang tanong na inihagis ko sa simula? Ang tanong na ang Pilipinas ang nagbabayad ng dapat sanang bayaran ng US. Tumango ang mga estudyante. Nakatitig si Lin Wei sa screen ng kanyang laptop. Lubos ninyong tinanggihan ang tanong na iyon, hindi ba? Ngumiti ang ilang estudyante sa aking sinabi. May US military, may limitasyon ang Pilipinas, at mababa ang porsyento ng depensa. Kaya, ang Pilipinas ay isang bansa lang na tumatanggap ng proteksyon ng US. Mahinang tumawa si Samantha at yumuko. At tiningnan natin ang Taiwan. Nagpatuloy ako. Ang bansa na naging puso ng pandaigdigang ekonomiya sa pamamagitan ng semiconductors. Ang bansa na sumubok protektahan ng kapayapaan sa pamamagitan ng Silicon Shield. Ang diskarte na buong pagmamalaking ipinaliwanag ni Lin Wei. Tumigas ang mukha ni Lin Wei. Tiningnan ko siya at mahinahong sinabi. Lin Wei, ang iyong paliwanag ay lohikal. Ang paniniwala na ang economic value ang nagbibigay ng seguridad. Ang paninindigan na walang pagpipilian ng US kundi protektahan ng Taiwan. Lahat ay mukhang makatwiran. Ngunit nakita rin natin ang kabilang panig. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa silid-aralan. Ang realidad na inabot ng 8 buwan ng piyesa ng fighter jet. Ang mga sundalo na nagbato ng bato sa drone. Ang malamig na sagot ng US na pag-aaralan. Kung paano gumagana sa aktual ang outsourced na kapayapaan. Nagtaas ng kamay si Marco. Professor, kung gayon, mali ba ang pagpili ng Taiwan? Umiling ako. Hindi ko sinabing mali.
Sinasabi ko lang na may limitasyon ng pagpipiliang iyon. Iba ang may halaga at may kapangyarihan para protektahan ang halagang iyon. At tiningnan natin ang Pilipinas. Nagpatuloy ako sa pagpapaliwanag. Ang bansa na pumili ng ibang landas mula sa parehong simula. Highly capable AFP, PCG, Indigenous Technology Development, Quick Response Readiness. Ang bansa na hindi nagdeklara na tapos na ang digmaan sa loob ng 17 taon. Sabi ni Samantha. Pinili ng Pilipinas na protektahan ang sarili, hindi ba? Tumango ako kay Samantha. Tama iyan. Hindi naniwala ang Pilipinas sa US. Naghanda lang sila para magtiyaga hanggang dumating ang US. Sa ekonomiya, nagpakita rin ng pagkakaiba iyan. Nagpatuloy ako. Ang Taiwan ay nanatiling subcontractor at ang Pilipinas ay gumawa ng brand. Ang TSMC ay gumagawa para sa Apple. Ngunit ang Jollibee ay nagbebenta ng sarili nitong produkto. Ang pagkakaiba na ito ang lumikha ng pagkakaiba sa national income. Sandali akong tumigil at tiningnan ng mga estudyante. Ang kanilang mga mukha ay may bakas ng paglalakbay sa loob ng ilang linggo. Ang paunang paninindigan, ang lumalaking pagdududa at ang pagkaunawa ngayon. Mga kaibigan, oras na para sagutin ang tanong. Lumapit ako sa pisara. Ano ang binabayaran ng Pilipinas bilang kapalit ng US? Umalingaw-ngaw ang sagot ko. Gastos cost, ang gastos ng pagpapanatili ng highly capable na AFP. Ang gastos ng R, D para sa advanced na kagamitan. Ang social cost ng pagpapanatili ng contingency readiness. Ang lahat ng ito ang bahagi na binabayaran ng Pilipinas. Kung wala ang Pilipinas, ano ang mangyayari? Nag-isip ang mga estudyante sa aking tanong. Mas malaya ang China at iba pa na makapasok sa Pacific. Kailangang mag-deploy ng mas maraming puwersa ang US sa Asia. Ang gastos na yun ang binabayaran ng Pilipinas bilang kapalit. Sa aking sinabi, tinaas ni Linway ang kanyang mukha sa pamamagitan ng pag-andar bilang isang highly capable na tanggulan sa ilalim ng soberanya nito sa loob ng 17 taon. Hindi na kailangang bayaran ng US ang gastos na iyon. Maingat na nagtanong si Samantha. Kung gayon, ang Taiwan? Tiningnan ko si Samantha. Ang Taiwan ay nag-outsource ng gastos na iyon. Ipinasa sa US, sa price tag na semiconductors. Sumulat ako ng 2 pangungusap sa pisara. Ang Taiwan ay bansang ayaw mawala ng US at sa ilalim nito, sumulat ako ng isa pang pangungusap. Ngunit ang Pilipinas ay bansang hindi maaaring mawala sa US. Alam ba ninyo ang pagkakaiba ng ayaw mawala at hindi maaaring mawala? Sa tanong ko, nagpipigil ng hininga ang silid-aralan. Ang ayaw mawala ay problema ng pagpipilian. Maaaring iwanan kung kinakailangan. Ngunit ang hindi maaaring mawala ay problema ng survival. Kung iwanan, guguho ang buong sistema. Kung mawala ang Taiwan, matatamaan ng US. Paliwanag ko. Maaantala ang supply ng semiconductors. Manginig ang tech supremacy at malaki ang economic loss. Ngunit mabubuhay ang US. Kahit matagalan, makakahanap sila ng paraan para palitan. Ngunit kung mawala ang Pilipinas, ang aking boses ay bumaba. Makokontrol ng China ang Western Pacific at guguho ang buong Far East strategy ng US. Walang paraan para palitan dahil ang Pilipinas ay hindi lang valuable country, kundi haligi na sumusuporta sa sistema. Tumango ang mga estudyante sa aking sinabi. Dahil ang bansa na ito ay nagpatunay ng sarili nitong posisyon sa loob ng 70 taon. Ang isang tanggulan ay hindi ginagawa sa pamamagitan ng deklarasyon. Dahan-dahan kong sinabi, ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpapakita na handa silang protektahan ng lugar na iyon araw-araw, harapin ang banta at magpadugo. Iyan ang ginawa ng Pilipinas sa loob ng 70 taon. Inilapag ko ang tisa at tiningnan ng mga estudyante. Nagbago ang kanilang tingin. Hindi na iyon ang tingin na tumitingin sa Pilipinas bilang isang maliit na bansang protektado, tulad noong unang klase. Ngayon, alam na nila kung nasaan ang lugar na kinatatayuan ng Pilipinas. Tumahimik ang silid-aralan, walang nagtaas ng kamay at walang tanong. Tahimik lang. Hindi awkward na katahimikan, kundi katahimikan ng pagkaunawa. Ang tingin ng mga estudyante ay isa-isang nagsimulang gumalaw. Si Samantha muna, pagkatapos si Marco at hanggang kay Linway. Lahat ng tingin ay dahan-dahang napunta sa isang tao. Si Kenji Tanaka, na tahimik na nakaupo sa tabi ng bintana. Walang sinabi si Kenji Tanaka. Inayos lang niya ang kanyang notebook
habang inilalagay ang bag. Ngunit sa sandaling iyon, alam ng lahat ng estudyante sa silid-aralan. Hindi ang subject of debate, kundi ang resulta. Hindi ang tanong, kundi ang sagot ay nakaupo doon. Kinuha ko ang aking bag mula sa lectern. Salamat sa inyong pagod mga kaibigan. Dahan-dahang tumayo ang mga estudyante sa aking sinabi. Si Lin Wei ang pinakahuli tumayo, nakatingin kay Kenji Tanaka. Ang kanyang tingin ay hindi na paninindigan, kundi paggalang. Sa labas ng bintana, nakita ang tanawin ng taglamig sa campus. Naglalakad ang mga estudyante sa pagitan ng mga pulang brick na gusali. Humarap ako habang umaalis sa silid-aralan. Ang dalawang pangungusap ay nananatiling nakasulat sa pisara. Ang Taiwan ay bansang ayaw mawala ng US. Ngunit ang Pilipinas ay bansang hindi maaaring mawala sa US.